Pinagduloko lang nila yung kanilang mga sarili, mga kababayan. Yung mga bodyguards, hindi man talaga kailangan doon. Unang-una, wala mang tao na marami. Kailangan lang po ang mga bodyguards kung marami ang crowd para hindi po imab yung guest. Pero kung wala man tao sa paligid, anong rason na kordonan mo yung vice presidente? Di ba OA po? Nawala na po sa tamang pag-iisip talaga itong mga taong ito. Lahat ng mga pinagagawa nila, sablay. Gusto nilang proteksyonan. Unang-una, nasa abroad po, sa Kuwait. Hindi man kailangan doon ang bodyguard po sa Kuwait. Sino man naman sa Kuwait, mga kababayan, ang pwedeng pagtangka sa buhay ng vice presidente para ganon katindi yung kanyang kordon. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kakaiba talaga po itong si Sara Duterte. As you know, lumipad pa Kuwait at ang sabi, after Kuwait, dahig na naman. Yung purpose niya, kapag punta sa Kuwait, may maisog rally doon. Ngayon, ang mga dumalo mga kababayan sa maisog rally, mas marami pa yung bodyguards ni Sara. Yan wala mang tao mga kababayan. Sa mga upuan, yung mga tao, nandito lang, mga gwardya pala niya yan. Sabi dito sa video, mas marami pa ang kanyang bodyguard kaysa sa dumalo. Ang tanga lang hinaharangan siya, wala namang tao. Ayan panoorin natin mga kababayan. Wala mang tao mga kababayan na nakaupo. Mas marami pa ang kanyang bodyguard kaysa sa dumalo. Wala mang mga tao sa paligid, pa isa-isa. Ito lang ulitin natin mga kababayan para malinaw. Hindi yan dinoktor na video Actual video mga kababayan. Wala mga tao, pa isa-isa lang doon sa paligid. Ang makikita natin, lahat upuan, may nakatayo. Ilan lang yan na nakatayo mga kababayan. Ito palang crowd na to, mga bodyguards man lang niya. Mga bodyguards niya. Kaya sabi dyan, inaharangan siya wala namang tao. Wala mang taong dudumog. Pinagduloko lang nila yung kanilang mga sarili, mga kababayan. Yung mga bodyguards, hindi man talaga kailangan doon. Unang-una, wala mang tao na marami. Kailangan lang po ang mga bodyguards kung marami ang crowd para hindi po imab yung guest. Pero kung wala man tao sa paligid, anong rason na kordonan mo yung vice presidente? Di ba OA po? Nawala na po sa tamang pag-iisip talaga itong mga taong ito. Lahat ng mga pinagagawa nila, sablay. Gusto nilang proteksyonan. Unang-una, nasa abroad po, sa Kuwait. Hindi man kailangan doon ang bodyguard po sa Kuwait. Sino man naman sa Kuwait mga kababayan ang pwedeng pagtangka sa buhay ng vice presidente para ganon katindi yung kanyang kordon. Di ba mga kababayan? Yes, sabi ng mga nag-react. Masyado, kung walang galit sa'yo,
Wala sana yan ng mga bodyguards. Maganda sana yung fashion show mo. Sabi ni Roger Guillen Alcala, kakarampot na bisita. Ganon kahigpit. Sabi ni Bergie, lalo na kung presidente siya. Sandamakmakang bodyguards. Sabi ni Solomon Arca Marcial, baka madaming langaw. Sila man lang po. May mga saltik talaga po, mga kababayan. Nakukordonan, wala mang taong wala mang taong dudumog sa kanya. Nakukordonan ng mga bodyguards. You see? O ngayon, as usual, as expected mga kababayan, pumunta siya doon para manira po sa gobyerno. Ganon. Yan o. Sabi ni Sarah doon sa mga OFW sa Kuwait, ang Pilipinas niya is still unprepared for typhoons. Tanong hindi anda sa typhoon na ang Pilipinas po, 10 to 15 typhoons ang dumaraan kada taon. Sanay na ang Pilipinas. Kaya nga po, pag bagyo, tulad ng Katrina, relax na relax kayo. Lumipad kayo outside par papuntang Germany. Si ready. Di ba? Yan ang patunay na ready ang Pilipinas. Bakit? Kasagsagan ng typhoon, Katrina, lumipad ka pa Germany habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos nasa pagbisita sa mga binaha ng bagyong Katrina. Di ba? July 24, 2024, Sara Duterte, family fly to Germany as Karina Lasses NCR. Ready po ang Pilipinas. Yan Duterte was spotted with her husband, Abogado Manasseh Carpio, their children and her mother Elizabeth Semerman at the Ninoy Aquino International Airport. Their plane bound to Dubai left at 1:50 a.m. habang binabayo ng Katrina at high floods ang NCR and nearby provinces. Ayan ang resibo. Patunay na handang-handa ang ating bansa, ang ating gobyerno. Hindi na nga kailangan yung tulong ninyo. Kaya nga umalis kayo. Pero ano yung ginagawa ng ating Pangulo? Ano ginawa ng ating Pangulo sa kasagsagan ng Katrina? Ito si PBBM nung panahon ng Katrina. Mr. President, sir, may we get your thoughts after your inspection this morning? State cut lang muna rin, sir. Okay. Just a simple assessment lang, the reason I did this was to really inspect because I wanted to see what the situation was. And I was right. It's really different reading the piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. So, Valenzuela has the usual problem. Talagang basin yan lagi nababaha ang Valenzuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan ito sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Dahil, for example, this was not, the amount of water was not as bad as Undoy. But the effect was greater than Undoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Undoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Now, what we have seen is that one of the most important. Yan ang Pangulo, nasa pagtrabaho. Marcos, 43 million aid distributed to Karina victims. 2.8 billion on standby. Yan na nating Pangulo. Hands-on. Lahat ng mga provinces, pinuntahan niya sa kasagsagan ng mga
pagtama ng bagyo na hindi man natin mapipigil. Walang pwedeng pumigil sa pagtama ng bagyo kahit superpower. Pero ang masama, yung puna ka ng puna, kasagsagan ng bagyo, nandun ka, lumipad ka papuntang ibang bansa. Di ba po? Lumipad outside par po si Sara Duterte. Kasagsagan ng Katrina. Pero ngayon, nandun siya sa Kuwait. Kung ano-ano na mga paninira ang sinasabi laban sa ating administrasyon. Na wala man siyang contribution. Kahit nung panahon na parte pa siya ng UNITEAM. Hindi niya ayos yung kanyang trabaho as DepEd Secretary. You see? Kaya wala pong credibility si Sara Duterte na tumira ng tumira. Dapat niyang tirahin yung sarili niya. Di ba? Kasi wala man siya na ginagawa na maayos para sa ating bansa. Lahat masasama ang kanyang mga ginagawa. Yan ang sabi niya doon sa Kuwait. Every year a storm, flood, landslide happens. But every year, what do we seem like? Why do we seem like first-timers in a storm, flood, and landslide? Sabi niya doon sa harap ng Maiso gathering sa Kuwait noong Friday. I'm telling you, when another Yolanda comes, I'm sure another Yolanda will happen. No joke, that is how unprepared our country is. Sabi po niya. That is why we must focus on it because we know it comes every year. We see the preparedness of other countries. So it means it is not impossible. It is not impossible dream. An impossible dream. Sigang daldal mo, yung mismong lungsod po ninyo, lugar ninyo, yung Davao City, despite ng billions of pesos na pork barrel ng kapatid ninyong si Pulong at yung tatay ninyo naging presidente, bakit binabaha pa? Di ba? Just last week, binaha. So ano nangyari? Kung hindi nga ninyo nagawa sa inyong sariling lungsod, anong rason na magagawa ninyo sa buong Pilipinas? Hindi nagawa yung preparedness ni Digong 6 years na. Tapos hinahanapan ninyo ang performance yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapaimbestiga na yung lahat ng mga flood control projects. Hindi lang sa kanyang administrasyon, kundi previous administration. Na lahat mga kababayan haros na discover mga palpak. You see? Ito, August 15. Ay, gulo po yan. Ako nga, ganun po sa ano ma, Skywing, Aslex. Ay, gulo. Kung hindi nga ninyo, may presidente, naging presidente si Digong, tatay po ninyo. Kayo vice-presidente, ang Mayor Duterte, kapatid po ninyo. Haros, pamilya ninyo ang may hawak ng Davao. O bakit yan ganyan? Kung yung lugar ninyo, hindi ninyo maayos, pagkatapos, buong Pilipinas pa, pinupuna ninyo ang buong Pilipinas. Diyan o. Sariling lungsod ninyo, isang lungsod, binuhusan ng tatay ninyong ng 51 billion pork barrel ng kapatid ninyong si Pulong. Bakit ganyan ang baha sa inyong lugar? Wala kayong credibility to speak na magpuna. Ang dapat ninyong pinupuna, sarili ninyo, pati tatay ninyo, buong pamilya ninyo. Yan ang punain ninyo. Puna ng puna kayo kay President Bongbong Marcos. Hindi nga ninyo naayos yung sariling lungsod ninyo. May problema sa pagbabaha. 6 years na naging Pangulo, yung tatay ninyo. At kayo, Vice Presidente ngayon. Congressman si Pulong, Mayor si Baste. Ano na? Huwag kami, Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea.
Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide. Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by actress and cancer survivor Maritoni Fernandez. Sa mga gustong magnegosyo nito po, mag-message lang kayo sa amin kay Architect Entrepreneur Riz Maravillas. Pati coffee po. Mayroon po healthy coffee. Ito yung distributor namin po sa Australia. Yan, mga celebrity endorsers po. Marami kaming mga stocks po, mga kababayan. Stable po yung company. Napakalaki yung company, mga kababayan. Ang mga health benefits po ng barley: boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For your business inquiries and orders, kontakin lang po ninyo yung aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahihilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po, nakabase sa Amerika.